para sa inyo na testimony ko po kay Lord. Testimony ko po kay Lord Jesus. As in, nakatira po ako dito ngayon sa Korea, South Korea po. Mag 8 years na po ako dito. This coming November 15. Yes po, mag 8 years po ako. Nung nasa Pinas po ako, hindi po ganito yung faith ko kay Lord. Hindi po ito ganito talaga, as in. Hindi po ganito yung faith ko kay Lord. Tapos, yung dati, hindi ko pa alam yung yung katotohanan. Hindi po ako sumisira or nagsisira po. Kasi lahat naman tayo. Ganun din po ako. Roman Catholic po ako dati. Walang masama sa religion. Ang masama lang po talaga yung kung anong tawag nito, kung sinisamba natin ay hindi naman si Jesus, diba? Yan po. Namulat po ako sa, dati sa, since birth na, naniniwala ako sa iba-ibang Panginoon. Alam mo yun? Naniniwala ako sa iba-ibang Panginoon na akala ko, yung pinagpiprehain ko na mga imahe, yun yung si Lord Jesus, hindi po. Actually, dito ko lang po talaga si Lord Jesus nakilala sa Korea. Dito po, kaya sabi ko, kaya pala yung pagpunta ko ng Korea, lahat ng mga mahihirap ko na pinagdaanan sa buhay, may po siya, alam mo yun, may dahilan. Ang dahilan ko talaga siya. Kasi dati po, may problema ako. Alam mo yung punto na gusto mo na magpakamatay. Yung ganun po yung lalo na pumunta ako dito sa Korea na maaga na ko nag-asawa. Marami akong naranasan na mapapait. Sobrang hirap. Alam mo yun? Yung pumunta ako dito kasi nag-asawa ko, kaka-18 ko lang po that time. Tapos pumunta ako ng Korea, 18-year-old na ako. Kasi kumuha ko ng CFO, nagstay ko sa Manila mga 4 months, ganun. Tapos po, dumating po ako dito sa Korea. Ang hirap po talaga. Ang hirap. Ang hirap po ng buhay ko dito. Tapos, tawag nito? Yung asawa ko dati, hindi po siya nabibigay ng pera kasi wala po siyang pera. Yun yung sabi. Tapos nagtrabaho ko sa restaurant. Nung una, hindi pa ako sinasahuran. Tapos yung baba yung tingin nila sa akin. Hanggang nagka-baby ako, nabuntis ako. Yung 1,000 won or 40 pesos sa peso lang yung bibigyan ng asawa ko. Minsan 5,000 won. Na pag sa i-convert natin yan sa peso, nasa 200 pesos, yung galon po, nasa 200 pesos po. Mahal yung bilihin dito sa Korea. Ang mahal na mga bilihin dito. Tapos po, noon, hindi ko pa as in nakilala ang Panginoong Jesus noon. Hindi ko pa kilala yung totoong Jesus. Lord Jesus, totoo mga bebe. Ang hirap po kasi mahirap lang kami. Tapos, alam mo yung gusto kong matulungan yung pamilya ko, hindi ko naman matulungan kasi wala din akong pera hanggang nung nag-resale ako po. Doon ko nag-start na kumikita ako ng konti hanggang nakakatulong na din ako sa pamilya ko dati.
Kasi konti lang po siya. Hanggang, alam mo yung buhay ko na ako, napunta na ako sa punto na gusto ko na magpakamatay. Gusto ko na akong magpakamatay nun. Kasi sabi ko, bakit ba? Sabi ko, bakit? Parang pumunta ko ng Korea, sabi ko, grabe naman yung buhay. Na sobrang pait. Alam mo yung asawa ko, mamas boy noon dati. Tapos yung biyanan ko, hindi ko kakampi kasi may nung kasosyo ng biyanan ko, sinasabi na po, ang bobo mo, sabi niya, pabo daw, gano'n. Sinasabi nila sa akin. Tapos, ang tawag to, wala kaming TV sa Pinas. Ang daming discrimination yung inaano sa akin. Ay, as in, grabe, ang baba ng tingin po. Tapos, i-divorce na kami. I-divorce na kami ng asawa ko. Hanggang, nung time na pumunta na po ako ng city, nag-rent ako in, yung sarili kong kita yung binayad ko while nag-aalaga ako ng anak ko. Nag-rent ako doon. As in, ang dami kong papapait na bago kong nag-rent doon. Tapos nung pumunta ako sa city, my friend ako nag-invite sa akin. Pupunta sa church, sa Christian church po, kay Lord Jesus. In-invite ako, pero no time, ayaw ko. Siyempre, Catholic ako, diba? Bakit ba naman ako pupunta doon? Same lang naman, sabi ko. Si Lord Jesus din naman ang Lord ko. Yun yung inano ko. Tapos hanggang napunta ko sa, hindi na ako nag-ano sa kanila, hindi na ako namamansin kasi every time na magkita kami, word of God na yung sinasabi sa akin. Yun po palagi. Kaya sabi ko, ano ba yan? Siyempre, nabibigla din ako. Sabi ko, ano ba yan sila? Bakit puros word of God yung sinasabi nila? Tapos, hanggang nakapunta po ako doon, pumunta po ako sa city, sa church na nakasama ko na sila. Nung sumama ako sa kanila, sabi ko, parang buang. Sabi ko, ano ba yan sila? Nagkanta-kanta, nag-aleluya, sabi ko. Tapos ang saya-saya nila, nagbabanda, sabi ko. Ganun po talaga yung first time ko. Sabi ko, ano ba kakaiba? Ganun po yung ko sa kanila noon. Tapos hanggang invite nila ako. Patuloy pa rin yung problema ko. Ang dami po talagang problema na na-encounter ko. Halos nung time na nandun ako sa city, kumuha ako ng kutsilyo. Sabi ko sa asawa ko, patayin mo na ako. Sabi ko, patayin mo na ako. Natatakot siya. Kasi nga, kumuha na ako ng kutsilyo, tapos binigay ko sa kanya. Tapos sabi ko nga sa kanya, patayin mo na ako. Tapos po noon, hanggang alam mo yun, nung inaano nila ako sa church, ina-invite nila ako, sinatsagaan nila ako, kaya pinagsalamatan ko kay Lord yun, kasi pinagtsagaan nila ako i-invite sa church. Sa church para makilala ko ang Panginoong Jesus, na akala ko po dati na ang Diyos, okay lang, makikilala ko. Alam mo yung okay lang na, ganyan, my Lord, yung ganon. Pero po, hindi pala sapat yun. Hindi pala sapat yun. As in, sabi ko, first nag-encounter po ako, nag-encounter ko po si Lord. Nung time na yun, alam mo po yung nangyari. Una, hindi ko pa talaga siya si Lord, hindi ko pa siya na-encounter. Una, humingi muna ako ng guide kay Lord na gusto ko siyang kilalanin kung sino pa talaga si Jesus. Gusto ko siyang kilalanin. Sabi ko, Lord, sino ka ba talaga, Lord? Yun yung inano ko. Sabi, totoo po ba talaga? Kasi dati, parang sabi ko, oh my Diyos, pero hindi ko po alam. Totoo ba talaga? Di ba? Medyo, sabi mo, may Diyos ba talaga? Lalo na every time may problema tayo. Sabi ko, parang wala. Sabi ko, parang, may problema pa. Ganun pa rin. Di ba? Sabi ko, parang walang pagbabago. Alam mo yung nag-encounter ko. Tapos sabi ko, Lord, gusto kita pa.
makilala, Lord. Sabi ko, hanggang sabi ng pastor, sabi namin yung mga kasalanan namin nagawa sa mga nasasaktan ko. Sorry lahat po. Sabi ko, kasi tao lang po ako. Dati, hindi ko po kilala ang Lord. Ganon din po kasi minsan, di ba kasi tao lang din tayo. Nagkakamali po tayo. Wala namang kasing perfect, kundi si Lord Jesus lang po. Kasi nung nag-encounter po ako, sorry ako, puros po demonyo na nakikita ko nun. Yung time na mga kasalanan ko nung past, mga baby bata pa ako, nakikita ko po siya, grabe yung iyak ko, grabe yung sama-sama. Hanggang po, nahingi ako ng tawad kay Lord. Nahingi ako ng tawad sa Kanya. Nahingi ako ng tawad kay Lord. Lord, patawad, hindi ko alam. Alam mo yung sobrang saya ko na kasi naano ko na yung Holy Spirit ni Lord nun. Naramdaman ko na yung Holy Spirit ni Lord. Sabi ko, saya. Tapos po, hanggang nabigla ako, bakit ang sakit? Galing sa paa. Sa paa ko, hanggang galing sa paa, pakit sa ulo. Ang sakit. Para siyang alam mo yung imaitim na, usok. Galing sa paa, punta dito sa lahat, papunta sa ulo, lumabas po siya. Ang sakit po talaga, promise. Ang sakit po. Hanggang pagkatapos nun. Pagkatapos po nung lumabas na yun, ang sarap sasabihin kasi nakikita ko na si Lord. Alam mo yun, nakikita ko na si Lord. Nung time na yun, tapos hinahag ko po ang Lord. Nung nag-encounter po kami, alam ko maraming hindi na nakarelate sa sinabi ko, pero kailangan ko pong ilabas. Kasi sabi ko nga palagi kong pinag-pray kay Lord na ayaw ko na pong manlamig, Panginoon. Sabi ko, ayaw ko na ulit kasi nakilala na kita, Lord. Bakit ko pa ba ulit gagawin yung manlamig? Ulit ba? Hindi na po ako bata, Lord. Ang sarap po, my Lord. Sabi ko, ang sarap po, my Lord. Hanggang po noon, ang sarap sa piling. Sabi ko, Lord, parang ayaw ko nang umalis sa kanya noon. Pangalawa ko na po umalis. Tapos yung makasama ko pala noon. Tapos na sila. Sa dami namin, 3 lang po kami naka-encounter ni Lord noon. 3 lang po talaga kami naka-encounter kay Lord Jesus. Kaya sabi ko sa inyo, si Lord hindi po magpaparamdam kapag yung paniniwala ninyo hindi 100% na ibigay niyo po sa Kanya. Hindi po yan talaga magpaparamdam. Kaya, pag ibigay po natin ng 100%, ma-appreciate natin ang Lord. Mararamdaman natin siya. Na every time may problema tayo, nandyan lang siya sa atin, gumagabay. Kaya sa panahon na yun, po, huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Sabi ko sa inyo, 25-year-old na po ako ngayon. 4 baby ko, hindi po pero ang mamuhay ng walang allowance na binibigay ng asawa. Sabi ko sa inyo, lalo na dito sa Korea. Sabi ko, maswerte yung mga, ang tawag ito, yung mga asawa ng Korean na mga Pinay na nagbibigay yung asawa ninyo. Ako, hindi po, wala po, kasi wala nga yung pera asawa ko. Biyanan ko ng pera, pero asawa po, wala po. Kasi nga, sabi nga niya, minsan, dati, ibebenta ko daw siya para magkapera. Anong gagawin ko? Wala nga talaga siyang pera. Kaya sabi ko, hindi din ako makapiniwala sa saan ko nakuha yung mga pinili ko ng cellphone, mga pinambayad ko kung anong gusto ko.
Hindi ko alam kung saan ko nakuha. Yun lang po ang alam ko. Si Lord ang nabigay nun. Si Lord lang po talaga. Wala naman po akong ibang hanap buhay, diba? Sa online lang. Tapos, yung mga dibero pong gastusin, mga gatos ng anak ko. Araw-araw nagipagkain ako po niyan. Tapos pasalamat po ako sa Lord kasi nga kahit dito po mama ko nung una hindi po kami matawag nito, magkasundo. Magkaaway po kami. nung una po. Yung ko kasi nga, syempre siguro hindi kami nagkakasama talaga. Kaya hindi kami nagkakasundo. Matampuhin, ganun po. Tapos po, as in, sabi ko sa inyo, yun pala, alam niyo yun pala, binigyan ako ni Lord ng kakayahan na dumiskarte. Ginamit ni Lord yung pagbibenta ko sa online para dun ko makakuha ng maitustos ko sa mga anak ko, maitustos ko sa sarili ko. Tulungan ko din asawa ko. Yun na po. Kaya sabi ko, every time may problema ako dati, alam mo yung naisip ko, magpakamatay na ako, ganun, alam mo yun. Na hindi naman talaga yun ang solusyon sa lahat ng problema natin, kundi si Jesus lang po yung solusyon, di ba? Hindi na po tayo kailangan pagkamatay kasi nga, ang solusyon natin si Jesus. Si Jesus na po yung solusyon natin, wala nang iba. Ang sarap, sabi ko, Lord. Ang dami pong nangyayari sa buhay ko. Sabi ko, lalo na ngayon, sa nangyari sa atin ngayon, lalo na itong sakit. Or minsan, hindi talaga kasi tao lang tayo. Minsan, pupunta tayo sa naghihina tayo. Pero once kilala na natin si Lord, kahit naghihina na tayo, biglang na tayong tatawa. Alam mo yun? Ay Lord, kaya ko to Lord. Sabihin, nandyan ka Lord, diba? Nandyan si Lord. Gumagabay sa atin. Kaya sa tulad ko dati na maraming problema din, kaya natin yan. Nandyan si Lord Jesus. Kasama natin palagi. Kasi yung buhay natin dito sa lupa. Tatlo tayo eh. Yung katawan natin, physical life, at itong kaluluwa natin, at saka itong espiritu natin. Kaya ingatan natin yung espiritu natin. Yan yung Holy Spirit na binigay ni Lord sa atin. Kaya kung hindi natin yan, pakainin ng Word of God, mangluod yan or magtatampo yan sa atin si Lord, yung Holy Spirit. Palagi natin siyang kasama, si Lord. Kaya huwag tayong papadala sa mga, alam mo na yun, si Satanas. Kasi lahat ng masasama, Satanas po yan. Kaya palagi po tayong mag-pray kay Lord every time. Mapaproblema man, or masaya man tayo, lahat ng bagay pagpasalamatan natin sa Kanya. Ito po guys, yung Bible verse ko po ngayon. Dito lang po sa cellphone. I-share ko lang po sa inyo. Ito po siya. Ayan. Ayan po. 1 mga Thessalonica verse 5. Chapter 5 po. Chapter 5. Maging handa sa pagdating ng Panginoon. Yan po siya. Mga kapatid, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng ating Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kaya po guys, ito po sinabi ng Panginoon dito sa verse na to. Hindi na natin, sabi niya dito, mga kapatid, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magganap ang mga bagay na ito. Hindi na daw kailangan isulat pa ng Panginoon or ipaalala pa ng Panginoon sa atin kung kailan magaganap ang mga bagay na ito.
sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Piruin mo yon, na hindi natin alam kung ngayon or bukas biglang dumating si Lord. Diba? Or bigla tayong namatay. Hindi natin kilala si Lord. In case lang, nakagawa tayo ng kasalanan. Saan tayo mapunta nun? Siyempre sa impyerno. Kasi nga, hindi natin kilala yung Lord. At nakagawa tayo ng kasalanan. Diba? Kaya every time, oras-oras, papuri po sa ating Panginoong Jesus. Sabi niya dito, kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kahit hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo'y sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Hindi tayo pinili ni Lord para parusahan, kundi pinili tayo ni Lord para iligtas niya po. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng misis ni Lord. Napatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Diba? Na po kayo din. I pray in the name of Jesus. Kayo din po. Mapipil po yung maramdaman nyo din po yung naramdaman ko. Hindi po ako ganito dati. Sabi ko, dati, alam mo yung may problema. Ako, dinidib ko. Tapos, ang tawag nyo na nga, yung akala ko yung solution, magpakamatay. Yung iba yung ginagawa kong solution na hindi pala yun, kundi si Lord Jesus lang po ang solution. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, mamuhay kayo ng mapayapa. Mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob at kalingain ang mga mahihina. Pagtiyagaan ninyo silang lahat. Amen, Lord. Huwag ninyong paghigantihan ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. In Jesus' name, yan po yung pinag-pray ko. Lord, na mas lalong po mag-alab ako sa inyo, Lord. Yun po, kasi gusto ko po talaga yung ganito. Alam mo yung masaya lang kay Lord. Yun po, gusto ko po. In Jesus' name, Lord, tuloy-tuloy po. Yan, kinaklaim ko po na tuloy-tuloy po. Yung ano ko na kay Lord. Tapos huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo na masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Magalak kayong lagi. Magpasalamat tayong lagi. Palagi kayong manalangin. Palagi tayong mag-pray kay Lord araw-araw. Diba hindi naman yun nakakawala sa oras natin. Kung example, mag-pray tayo 10 minutes sa isang araw, diba? Ilang minuto lang yun. Samantalang binigay ni Lord isang buong araw. Diba?
at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag na ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. Lumayo ka sa lahat ng uri ng kasamaan. Lumayo tayo sa lahat ng uri ng kasamahan. Thank you, Lord. Kasi sabi ko, Lord God, gusto ko po palaging makasama. Sabi ko, ayoko po ng negative. Lord, sabi ko, gusto po yung positive. Kay Lord, alam mo yun? Sabi ko, Lord, ayoko makasama na makagawa na akong kasalanan. Sabi ko, ayoko na. Gusto ko nang yung may halaga ako kasi hindi lang po tayo nabubuhay dito sa mundo. Sa pera lang, hindi po. Hindi po tayo nabubuhay para makakain, para maghanap buhay, para mapasusunan yung pamilya natin. Hindi lang po. Kundi lahat tayo dito sa mundo nabubuhay. Kasi ano po tayo? Importante tayo. May halaga tayo sa Lord. May halaga po tayo. Hindi po wala naman akong halaga. Hindi po. Importante tayo. May tungkulin po tayo. Tapos po, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Tapat ang tumatawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Mga kapatid, ipanalangin din ninyo kami. Batiin ninyo ang lahat ng mga mananampalataya bilang kapatid kay Kristo. Ipinapakiusap namin sa inyo sa pangalan ng Panginoon nabasahin ang sulat na ito sa lahat ng mga kapatid. Suma sa inyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus. Sumasain atin lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus. Ngayon mga bebe, ang sarap ng word ni Lord na to. Hindi po ako hindi po ako pastora, yun lang po. Ito nakasulat dito sa Bible. Ito po yung sinashare ko sa inyo. Nakaka-bless po siya. Sorry po, pero hindi naman ako perfect, di ba? Hindi po ako perfect sa Bible ito. Pero talagang itong na to, ginawa ko po yung best ko po na paano po ako bundes, paano ko ba nakilala ang Lord. Ang ganda po ng niya, ang salita niya para sa ating lahat. Makikita niyo po yan dito mga be sa 1 Thessalonica verse 5. Yun po. Ang ganda po ng ni Lord. Ito. Kaya itong nangyayari ngayon na virus, huwag tayong matakot. Nandiyan naman si Lord, di ba? Kung yun na talaga yung araw natin, di wala tayong magawa. Basta, ang importante, nakagawa tayo ng mabuti. Diba? Nakilala na natin si Lord. Kung sino pa talaga si Lord Jesus. Wala nang iba, si Lord po ay buhay. Diba? Sa ika-3 araw namatay siya, nung namatay siya, pagka-3 araw nabuhay siya. Diba? Holy Spirit ng Lord Jesus. Nasa atin nawa ang lahat, ang banal na Espiritu ng Panginoong Hesus. Ngayon, kasama natin ang Lord. Ikaw, kasama mo ang Lord. Nandyan, tawagin mo lang si Lord. Tawagin mo lang ang Lord. Tawagin mo lang siya. Ang bait ng Lord. Ang bait ng Lord Jesus natin. Sabi ko, sa pera, hindi na ako nagproblema. Alam niyo yun? Hindi na ako nagproblema. Dati, dinididig ko lalo magula akong pera. Ngayon, uunahin lang natin para sa Lord. Kung saan natin sa atin ang blessings. Ay, sa hindi po importante lahat ng blessings. Ang mga material na bagay. Basta unahin natin si Lord. Siya na magbigay sa atin yan. Siya na po magbibigay. Hindi ko akalain kasi syempre dati,
Alam mo ko yung na dati, kalabaw lang naman dinadrivean ko. Ngayon, marunong na pala ako mag-drive ng sasakyan. Alam mo yun? Na dati, masaya lang ako sa 100 pesos or 5 pesos. Ngayon, biruin mo na hawak na ako ng malaki-laki konti. Diba? Kaya sabi ko, maganda pa sarili kong paghahanap buhay. Na akala ko, hindi ko mahahawakan. Kaya pagka unahin lang po natin ang Lord, uunahin lang natin si Lord Jesus, lahat po ng blessings ibibigay niya sa atin. Siyempre, paniniwala sa Panginoong Hesus. Nang walang pag-alinlangan in Jesus' name, si Lord na po ang bahala sa atin lahat. Bago pa nga tayo nag-pray sa Kanya, alam na ni Lord kung anong pangailangan natin, di ba? Yeah, kapatid, inanyan nyo ko kayo, kilalanin natin ang Panginoong Hesus. Ang sarap ni Lord magmahal, mga bebe. Kuya, ate, sino ba yan dyan? Ma'am, sister, sino kapanood dito? Sabi ko, Lord, thank you. Sabi ko nga, kasi nga syempre nakalala ko na ang Lord. Ang dati, pariwara yung buhay ko. Ang dati, akala ko, ganun na lang yung magiging buhay ko. Ngayon, masaya. Sabi ko, masaya kasi merong Lord. Merong Lord. Lord Jesus po. Saya. Sabi ko. Tapos, alam niyo po, nangyari nung birthday ng anak ko. Galing ako sa church noon. Nag-church kami sa Jeju dito sa South Korea. January 19 kasi nung birthday ni baby ko. Pumunta ako sa church noon. Birthday ng baby ko. Tapos may nagbayad dun sa akin. So, yung pera, nagbigay din ako sa church noon. Kaya, ang alam ko that time, 50,000 won na lang yung pera ko. Yun na lang po talaga, 50,000 won na lang po yung perang naiwan sa akin. Tapos nilagay ko sa bag, yung bag ko po, nilagay ko po dun sa may wallet niya sa labas. Diba may bag, tapos may maliit na parang lagay na wallet niya, yun. Tapos paglagay ko po dun, nung umuwi na ako, dumaan ako sa restaurant ng biyanan ko. Dumaan ako doon bago kami bibili ng cake. Tapos ngayon po, nung paalis na ako, bibili na kami ng cake. Alam mo po yung nangyari? First time sa buong buhay ko yun nangyari. First time, as in. Nung pupunta na kami sa bibilihan ng cake dito sa Hamdok po. Sa Hamdok. Nung sa middle nun, sa middle po, or sa tunga-tunga, sa among adtuan, sa middle po ng pupuntahan namin, sabi ko sa anak ko, mag-pray tayo. Sabi ko, manghingi tayo ng pera kay Lord. Sabi ko, baby, manghingi tayo ng pera kay Lord. Sabi ko, tapos ayun lang, sabi ng anak ko, Hanunin, doon manage sa'yo, jangan ka manage sa'yo. Yun ang sabi ng anak ko. Yun yung sabi ng mga anak ko, yung tatlo na baby ko na lalaki. Kung sa Tagalog po yun, Panginoong Jesus, bigyan niyo po kami ng maraming pera, maraming laruan. Yun po yung hiningi ni ang anak ko. Tapos alam niyo po yun, ang sarap mag-drive, ang sarap, po my Lord, di ba, ang sarap mag-drive. Hanggang dumating na kami dun sa bibilhan ng cake. Nung pagbaba ko, kasi lalabas na ako sa sasakyan, nung buksan ko po yung bag ko, nung bag na yun, pag open ko po sa pera ko, di ba yan? Pag open ko po sa bag na yun, yung pera ko po is 50,000 won lang yun. 50,000 won lang po talaga siya. Nabigla po ako, pag open ko po mga be, as in, sinisearch ko pa, oh, wala nga naman, hindi din siya napunit. Kasi baka lang na naginit ba ako. Kaya hindi na double check ko po. Pag ganyan ko po talaga, as in 100,000 won na po yung pera ko. 100,000 won. Sabi ko, paano nangyari yan? Yung pera ko, 50,000 won lang po. 50,000 won lang po yung pera ko that time. Kaya lumabas ako, sabi ko, punta na kami bibili ng cake.
alam mo yung masaya ako, parang wala lang nangyari. Yan yung feelings ko eh. Pero nagmuni-muni ako, saan kaya galing? Sino kayang nagbigay? Sabi ko, wala namang humawak sa bag ko. Ako lang naman. Pero hanggang umuwi na kami. Pagdating na naman dun sa may middle na naman, or tunga-tunga papuntang bahay namin, tinawagan ko yung si Ate Lizelle, ka-churchmate ko. Sobrang saya ko nagtawag sa kanya. Sabi ko, Ate Lizelle, sabi ko, alam mo ba, 50,000 won lang yung pera ko. Pero bakit naging 100,000 won? Sabi ko, saan nang galing to? Sabi ko, hindi ko alam. Sabi ko, 50,000 won lang talaga yung pera ko. Pero bakit may dumagdag na 50,000 won? Kung paano ko pa talaga siya nilagay. Ganon din po siya nilagay nung pagtanggal ko. Tapos sabi nila, ang saya. Tapos sabi, alam mo yun, sabi nila, ano daw, yun na, sabi nila, baka, mo lang sabi niya. Sabi ko, hindi sabi ko, chinecheck ko po yun bago ako pumunta doon, bumili ng cake. Tapos sabi niya, ano daw yun, miracle money. Tapos ayun, hanggang dumating po ako sa restaurant ng biyanan ko kasi hindi nga ako makapaniwala. Kaya hindi ako dumirekta sa bahay. Pumunta po ako sa restaurant ng biyanan ko muna. Nung pagdating ko po sa restaurant ng biyanan ko, bago ako bumaba, sinesearch ko ulit yung bag ko. Kasi kukunin ko yung sukli ng pera na binili namin ng cake. Alam niyo po, promise, in Jesus name, alam niyo po, pag open ko po nung bag, nandun po yung sa kwarto tulog ng mga baby ko. Alam niyo po, pag open ko po ng bag na yon, ito bag yan siya. Yan bag yan. Tapos ito yung bulsa. Hindi akong bulsa. Ayan, ito yung bulsa. Tapos malaking bag yan, pack bag. Pag ganun ko po, pag open ko po sa zipper dito, kasi actually yung zipper, pag ganyan ko po, alam mo yung pera, nandito siya sa loob ng bulsa, sa taas. Tapos yung isa na dito din sa bulsa na yun, sa baba naman siya. Nagtaka ko, may 50, tapos dito sa taas din, 50,000 won. Naging 100,000 won po siya. Sabi ko, paano nangyari yun? Nakakabili ko lang ng, alam mo yun, nakabili ko lang po talaga ng cake. Sabi ko, paano nangyari yun? Sabi ko, actually, kasi doon pa lang po, bumili kami ng cake. Bumili kami ng cake ng anak ko. Nakuha ko, diba, 100,000 won. Ipera ko lang po 50,000 won. Kaya sinisearch ko po yung bag. Papunta kami sa biyanan ko. Sinisearch ko po yung bulsa nun. Nagtaka po ako, pagdating ko na naman sa restaurant na biyanan ko, biglang may 100,000 won, pero hiwalay sila, nagaganon siya sa bulsa. Pero alam niyo po, nung pagbaba ko, sabi ko, hindi umiyak. Alam mo yung, alam ko na kung sino nagbigay. Pero nung bumaba ako, pumunta ako sa biyanan ko, pumasok ako sa restaurant, sabi ko sa biyanan ko, Muni, sabi ko, nagbigay ka ba sa akin ng 50,000 won sa bag? Sabi niya po, wala. Tapos yung friend ko po na Pinay din na nagtrabaho sa restaurant ng biyanan ko, sabi ko sa kanya, ate, nagbigay ka ba sa akin ng 50,000 won? Sabi din po niya sa akin, wala be, wala naman akong binigay sa'yo, wala naman akong nilagay. Tsaka hindi po yan sila nangunguha ng bag na hindi sa kanila. Hindi po yan sila nag-open na hindi sa kanila. Ayun ko lang po, kasi syempre, nagtaka ako, inano ko yung 50,000 won nung papunta namin sa pagbili ng cake. Kasi balay ko, baka hindi ko lang alam, pinasok lang dun. Pero bago talaga ako pumunta bumili ng cake, chinik ko, 50,000 won na lang po talaga siya. Alam niyo po, tapos sa sobrang saya ko, kwento ko sa biyanan ko, sabi ko sa kanya, alam mo ba, Muni, may 50,000 won ako nakita. Dami ko nang pininto sa kanya. Tapos, anong tawag nito? Tinawagan ko din asawa ko. Sabi ng asawa ko, wala daw siyang binigay. Tapos, yun yung sinabi ng asawa ko. Hindi naman talaga siya makabigay. Kasi nga,
anong tawag dito, dumiritso na kami sa restaurant ng biyanan ko. Hindi na kami nagkita that time nung pauwi niya, papuntang galing sa trabaho, pauwi niya. Kasi galing kami sa church, ako gumamit ng sasakyan. So, pagdating namin dito, nilagay ko lang sila mama sa bahay. Tapos dumiritso na kami sa restaurant. Alam mo yung, sabi ng biyanan ko, sabi niya, wala daw siya talagang binigay na pera. Hanggang po, ang dami ko nang sinasabi sa kanya, pininto ko siya, ang saya-saya ko. Sabi niya, mamaya na, kasi nga maraming tao noon. Nung time na yon sa restaurant, maraming tao. Hanggang, alam niyo po yon, hanggang umuwi ako sa bahay, pininto ko yung kay mama, sabi ko, ma'am, nagbigay ka pa sa akin ng 50,000 won? Sabi niya, wala daw. Pero yung 100,000 won, hindi ko po sinabi sa biyanan ko. Kasi alam niyo naman po, alam naman natin, na lalo na yung hindi pa natin alam talaga yung Lord. Alam lang natin na may Lord, pero pagka ganitong sinasabi ko, alam natin na karamihan, hindi maniniwala. Baka sabihin, gawa-gawa ko lang, di ba? Yun. Kaya, yun lang po. Yun lang sa 50,000 na won. Sa sobrang saya ko sana, ikwento ko sa biyanan ko. Pero sabi niya, uuwi na daw ako. Kasi marami ng customer. Alam niyo po yung time na yun, na naiyak ako. Sabi ko, saan ko galing ang perang yun? Saan? Si Lord pala talaga ang nagbigay. Si Lord po ang nagbigay. Alam niyo po bakit pinaramdam ni Lord? Hindi natin alam. Alam mo, January 19 nangyari yon. Hindi natin alam itong virus na yun dito sa Korea or sa ang sulok ng mundo. Sa ang sulok ng mundo po. Yan yung mag-cause ng tagutom. Magugutom tayong lahat. Wala na tayong mabibilhan. Dahil na po sa sanib yung mark of the beast. Kasi nga, ibabawal na nila yung yung cash, yung pera. Kasi, kung magpepera-pera pa, itong taong to may virus, tapos yung pera niya, ibigay niya sa akin. Siyempre, ako din magka-virus, diba? So, dyan na po, papasok yung mark of the beast. Actually, dati pa naman, diba, nag-start na. Pero ngayon, ipapublic na po nila yan. Public na po nila yan. Nasa Bible po talaga din nakalagay. Sabi ko, pagkadadating po kasi tong tagutom na to, yun po yung ramdam ko, alam ko, pinaano ni Lord sa akin yun, kaya nangyari yung pera na yun. Alam nyo, kasi sabi ko, kapag mangyari tong tagutom na to, yun po yung nangyari na kamay na lang natin yung ibabayad mo. Kapag, example, nagugutom ka, yun na lang ibabayad mo kasi hindi na tayo makabayad ng tawag dito pera. Kasi ibabawal na yan, yung pera. Dadating yung time. Dadating yung time. Mabawal na yung pera. Tapos po, pagbawala ng pera, so, hindi na tayo makakabili. Kaya ang demonyo po, kagawa sila ng na, yun na nga, yung mark of the beast or 666 dito, lahat ng 6 Tapos kapag meron kang nun, makakabili ka, makakain ka. Pero ito po, pakiusap ko sa inyo, please. Pakiusap ko sa inyo, wag po tayo magpatatak niyan. Kasi once natatakan na po tayo niyan ng 666 or mark of the beast or Illuminati ba yun? Wala na po tayong pag-asang patawarin ng Panginoong Hesus. Alam niyo bakit? Binintan mo na yung kaluluwa mo kay Satanas. Diba? Alam mo, kung nanonood ganitong video ko ngayon, kung naniniwala ka sa Satanas, bakit hindi ka maniniwala sa ating Panginoong Hesus? Si Lord, totoo po. Siya yung nagbibigay sa atin lahat ng blessings. Lahat ng magagandang nangyayari sa buhay natin. Sino ba nagbibigay ng mga problema? Di pa si Satanas yan. Kay Satanas yan. Kasi gusto ni Satanas, pinahirapan tayo. Pero si Lord, gusto ni Lord, maganda yung buhay natin. Basta, kilalanin lang natin yung Panginoong Hesus. Yan po yung sinabi ko sa inyo, wag niyo pong tatanggapin. In case, darating naman to, hindi natin alam kung kailan. Ang Lord lang po nakakaalam talaga.
Huwag po nating tanggapin. Huwag po tayong magpatatak ng mark of the beast or microchips ba yun? Sorry po, Bisaya kasi yun, microchips or 666. Huwag po talaga. Kasi once natatakan tayo nun, impyerno po yung punta natin. Wala na pong pag-asang patawarin kayo ng Lord. Yun po yung ano ko sa inyo. Kaya sabi ko, okay lang. Hindi tayo makakain. Okay lang po. Kasi nandun ang Lord eh. Hindi niya tayo pabayaan. Hindi niya tayo matitiis. Basta wag lang natin siyang iwanan. Itong laban na to ngayon, kasama natin ang Panginoong Yesus. Hindi tayo nag-isa. Alam mo, nung kailan lang po yun, iyak na iyak ang Lord. Kasi alam mo bakit? Ang daming taong nagpapanik. Ang daming taong natatakot. Nawala na po yung pananalig sa ating Panginoong Yesus. Yes, nawala na po. Kaya kahit anong mangyari sa buhay natin ngayon, huwag po mawalan yung pag-asa. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa sa Lord. Huwag po tayong mag-alinlangan. Pagkus manalig tayo 100% sa Kanya. Dahil siya ay totoo. Totoo po si Lord. Holy Spirit. Siya lang po ang nag-isang Diyos. Wala nang iba. Hindi po siya imahe or sino man ng mga tao or gawa ng tao o inukit ng tao. Hindi po. Si Lord po ay totoo. Si Lord po Jesus ay totoo. As in, totoo po siya. Sabi ko sa'yo, pag may problema ka si Lord, tawagan mo. Iiyak mo kay Lord. I-hug ka niya. Financial, iiyak mo kay Lord. Bibigyan ka niya ng opportunity kung paano ka magkapera. Basta wag lang po tayong tatamad-tamad. Yun nga, diba? Kaya wag po tayo. Alam mo yung mangyayari na nga ang tagutom. Ingles, mangyayari na nga ang tagutom. Yun na po yung ina-experience ko ngayon. Kaya sabi ko, kaya pala, pina-experience ako ni Lord Jesus na makatanggap ng pera na yun. Kasi pala, pag mangyari yung tagutom, hindi niya tayo gugutumin. Hindi natin kailangan magpatatak ng mark of the beast. Hindi natin kailangan magpatatak ng 666. Kundi manalig lang tayo sa Kanya. Mag-pray tayo sa Kanya. Alam niyo po, bigla lang po pala talaga niyang ibigay sa atin sa harapan natin yung mga pagkain. O anong gusto natin. Tulad sa nangyari sa akin noong January 19 po. Kaya po pala nangyari sa akin. Kasi yun po yung palaging ipaalala ni Lord na in case man mangyari sa ating lahat, wag tayong sasanib sa Satanas, kundi kay Lord Jesus lang po. Kay Lord Jesus lang po. Lord Jesus lang po. Siya lang po, wala nang iba. In case man mangyari din na papahirapan yung mga anak nyo, natin, papahirapan yung sino, pamilya mo, para lang magpatatak dun, wag po, bahala na. Kasi lahat tayo napupunta sa kamatayan din, di ba? Kamatayan din naman, di ba? Paano yun? Magpatatak ka ngayon, makakain ka ngayon, pero yung kamatayan, alam mo yun, habang buhay na yun. Hanggang ilang taon ka na dun, habang buhay na yun, wala na. Kundi, dun ka sa impyerno, ang sakit, ang init. Pero sa ating Panginoong Hesus po, ang sarap. Maligaya. Sa langit. Kasama natin siya. Masaya doon. Kaya huwag tayong wala ng pag-asa sa ating Panginoon. Ngayon, sa mga nangyari ngayon, bagkus magpasalamat tayo. Bagkus, mas lalo tayong manalig. Bagkus, huwag tayong matakot kasi nandiyan ang Lord. Hindi niya tayo pababayaan, kapatid. Alam ko, maraming nagtataka sa akin. Hindi naman po talaga ako ganito. Pero si Lord po may gawa eh. Hindi ko po kayang mag-gawin ito na magbibideo ng ganito. Pero si Lord po kanina. Kasi nga po, nag-live ako, nakita ko 8K yung nanonood. Paano kung i-share ko yung word ni Lord? Marami palang mabibless din sa akin kung ano yung mga testimony kong nangyari din sa Korea. Diba?
Hindi ko alam kung may nanood na ang daming problema, napanood lang yung video ko, na totoong nangyayari sa akin, na nakilala ko ang Lord, na mangyari din sa'yo to. Diba? Kilalanin natin ang Lord. Iiyak natin sa Kanya. Hindi po solusyon na may problema tayong mag-iinom. Hindi po solusyon yun. Alam mo, sabi ko, hindi madali ang pagsunod kay Kristo. Totoo po yun. Tulad sa akin, since birth hanggang 2016, hindi ko po kilala si Lord Jesus. Hanggang mag 2016 yun, hindi ko po talaga kilala si Lord. 2016 onwards, kilala ko po si Lord. Kilala ko na ang Panginoong Jesus. Pero po, kilala ko siya. Pero parang alam ko na si Lord, may relasyon na ako kay Lord, pero palagi ko parang ginagawa yung mali. Alam mo yun? Tapos na, hingi na naman ako ng sorry. Tapos, kung ano yung, alam mo naman na makasalanan, ginawa mo pa rin. Tapos, anong tawag dito? Pagkainang nakakalimutan mo naman si Lord. Yung ganun lang ba? Yun pong nangyari sa akin. Pero ito ngayon po, hindi ko alam na biglang may naranasan lang po akong problem or problema. Tapos yung problema na yun, dun pala ako mas lalong, sabi ni Lord, anak, nahihirapan ka na? Oo, talagang nahihirapan na po ako. Sabi ko, thankful ako kasi nga, nung time na yun, alam ko, lalo na yung bago umuwi yung kapatid ko, nakapagsisi, nag-sorry ako sa kanya, alam ko, napatawad din naman niya ako, yun po, may mama ko. Pero hindi po madali na, alam mo yung maraming against, maraming ayaw sa'yo. Bakit ba, kasi nga nagsasalita akong about kay Lord, nawiwerduhan, siguro sila ganon. Diba? Pero wag po tayo mawala ng pag-asa, dahilan lang dyan. Hindi mo na ipakilala si Lord, wag. Si Lord ang the best. Si Lord ang the best, hindi pa kasi talaga nila kilala kung ano nga ba talaga ang meron kay Lord. Ito ngayon, yung pagsasalita ko dito, hindi ko magawa to kung ako lang to. Hindi ko magawa to kung ako lang to. Alam ko si Lord, gusto niya nang i-share sa inyo kung anong ginagawa niya sa akin. Ang dami, mga be. Kasi pag isa-isahin ko sins, hindi po takasya to sa isang oras. Alam mo yun, ang dami nangyari. Sabi ko nga ngayon, alam ko maraming ayaw, pero alam manibago sila. Sabi ko, pero yun ang gusto ni Lord. Yun ang gusto ni Lord. I-share ko yung gospel ni Lord, paano tayo binago ni Lord. Kilalanin natin ang Panginoong Jesus. May problema tayo, iiyak natin sa Kanya. Huwag tayong mag-inom, mag-club, or inon. Alam naman natin na gawain yun. Di ba hindi kayo kiti sa Panginoong Jesus? Kasi nga, kapag mag-iinom tayo, pag malalasing tayo, nakakagawa tayo ng hindi maganda. Mangre-rape, or anong nagawa natin, hindi yun maganda. Ang solusyon po pag may problema tayo, manalangin tayo sa Panginoong Jesus. Magbasa tayo ng Bible. Pero bago natin magbasa ng Bible, kailangan po ipag-pray natin yung Bible na i-guide tayo ni Lord. Sarap magbahay ni Lord, mga bebe. Ang sarap. Ang sarap po talaga. Yun po, sabi ko, Lord God, I pray in the name of Jesus. Mga be, pag-pray nyo din po ako na mas lalo po mag-aalab ako kay Lord. Hindi po ako matutukso. Hindi po ako, kumbaga, manghina. Alam mo yun? Ipag-pray niyo po ako na mas lalo ko pa kakapit kay Lord. Kayo din po, ganun din po. Sa every problems, tawagin lang natin si Lord Jesus. Siya yung kakampi natin. Sabi ko sa inyo, wag tayong magpatatak ng 666 or mark of the beast. Wala na po tayong ibang tatawagin kundi ang ating Panginoong Jesus.
Mag-pray po tayo sa Kanya palagi. Every time may problema tayo, siya lang po tatawagin natin. Wala nang iba. Diba? Thank you po. Thank you sa mga manonood. Salamat po. Sobra. Nakakamiss si Lord, mga bebe. Nandito ako sa CR. Tulog na mga baby ko. Nakakamiss si Lord. Kaya huwag tayo mawalan ang pag-asa. Ang lamig. Ang lamig na. Kaya ito ngayon, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Manalangin lang tayo sa Kanya, ha? Huwag natin siyang iwan. Kasama natin si Lord sa mga pagsubok na to. Sa laban na to. Sa nangyari ngayon. Si Lord lang ang ating kasama. Wala nang iba. Thank you po. Bye-bye. Na-bless ko po. Na-bless kayo. Thank you. Huwag natin ikahiya ang Lord. Iyak lang natin sa Kanya. Problema man yan, masaya man yan, iiyak. Lahat iiyak natin sa Kanya. Sarap niya magmahal, no? Unahin natin si Lord. Si Lord na bahala sa atin lahat. Na-appreciate natin lahat ng ginagawa niya. Nangyayari sa buhay natin. Pero pag wala tayong Lord, palagi tayong magreklamo. Ganun yun eh. Kasi yun ang gusto ni Satanas. Kaya huwag tayong, kasi alam natin lahat ng tao nakakakilala na sa masama. Pero huwag tayong pumayag na sasanib dun. Kundi kay Lord Jesus. Ipakilala natin. Lalo na maraming taong hindi kilala sa Lord Jesus. Si Lord Jesus lang po ang sagot sa ating kini-question sa puso. Siya lang lahat, wala nang iba. Siya lang makakatulong sa atin, wala nang iba. Diba? God bless po sa lahat. Share the word of God. Share the gospel of the Lord. God bless sa lahat po. Thank you. Good night. 4 na dito. 5 na ata. 5 AM na dito sa Korea. Ngayon pa ako matulog. Thank you. Thank you po.